Ngayon pong umagang ito, atin pong pag-uusapan, no? Yung role ng false prophet. Most likely, naririnig natin, tatatakan kayo ni Antikristo ng tatak 666. Wherein sa Bible, makikita po natin, we will discover in this book, sino ba yung nagtatatak? At kanino itinatatak? At sino yung nagtatatak? At kanino pangalan yung itinatatak? Yun po. No? So, open with me. Turn with me, rather. Revelation. Ito na pala eh. Revelation. Ayun. Chapter 13. No? Dito po tayo sa umpisahan na po natin sa 13, no? Sa 13. Tingnan po natin dito sa 13. He performs great signs so that he even makes fire come down from heaven on earth in the sight of men. That's the false prophet. Siya to. Siya yung he will make fire come down from heaven. Talon tayo ng 15. He was granted power, hindi kilikili power, ha? He was granted power to give breath to the image of the beast. Yon. Image nung halimaw. Image of the beast. Therefore, image of the Antichrist. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. So, ibig sabihin, kapag ka pala hindi mo worship yung image of the beast, kamatayan ng katapat, pugot ulo, no? He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive the mark on their right hand or on their foreheads. Mahalaga itong 16. Ito po yung tanong ko kanina. Tignan niyo po. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their right forehead. Sino yung nagkokos? Yung false prophet. So yung false prophet ang namimilit. He is persuading people to have the mark. So malaki rin ang gampanin niya. No? Talagang itinuturo niya yung mga tao sa halimaw na si Antikristo, and ultimately yung pagsamba sa halimaw sa dragon na pupunta kay Satanas. Kaya nga po, tingnan nyo, isipin nyo, kung dito, sa katotohanan po ng Bible, meron tayong Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Abay, meron din po si Satanas niyan. Okay? Meron pong Satanic Trinity o yung Unholy Trinity. Sa pangunguna ni Satanas, pangalawa ng halimaw ni Antikristo, at pangatlo ng bula ang propeta, false prophet. So ito po, tugmang-tugma po talaga. Ayan po, yung halimaw ay itinuturo nitong false prophet. Kaya makikita po natin dito na, dahil lang po, ayun. Tingnan po natin dito sa 17. Okay? And that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. At alam naman natin, binanggit na yung number of his name. Ito po yun. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Pero ang point po rito sa aralin natin ngayon, itong false prophet pala ang nagtuturo doon sa halimaw na yun ang sambay ng mga tao. So, ang laki ng gampanin nito. No? Kaya may sabi, tatatakan kayo ni Antikristo. Opo, tatak ng halimaw, pero yung false prophet po ang nag-uutos sa mga tao na tumanggap kayo ng tatak ng halimaw. At pag nalaman ng halimaw na hindi tinanggap ang kanyang tatak o marka, papupugutan niya. Kaya po sadyang napakahirap po ng buhay sa tribulation.
Kaya yung mga nagsasabing tribulation na po ngayon, hindi pa po. Nandito pa po ang church. Hindi pa nadadagit ng Panginoong Hesukristo ang church. We are still here. We're not yet there. Actually, tayo mga Kristyano, we will never be able to experience that. Dahil Jesus will rapture the church. And we are the church. Kung nanampalataya ka na kay Kristo, you are the church. You will never, ever be able to experience the tribulation. And you will never, ever be able to meet the Antichrist. I'm so sorry po. Ganyan po. Ito po yung asong pasaway. Yan po. Siyempre po, pasensya na po. Siyempre, lalayo po tayo. Ayoko makagat. I'm so sorry. Why are you believing that way? Is Satan tormented you? Is Satan tormenting you? Ha? Si Satanas ba tatay mo? Makinig ka sa Diyos. Sorry po doon. Baka sinasapian ng diablo yan. Malay ko ba? Okay? So si Lord, dadagitin niya po ang church. Okay? Hindi hahayaan ng Panginoon na ma-experience natin ang rapture, nagulo ng utak ko, ang tribulation. Okay? Dahil ang church po ang apple of the eye ni Lord Jesus. Tayo po ay kanyang mahal, iniingatan, at patuloy na mamahalin. Sorry po ulit sa ingay ng aso. God bless.